Sa mga kasama natin Lodi na mahilig sa sounds, marami nagtatanong kung minsan yung mga amplifier na nabibili natin gaya ng mga LX20, mga kung ano-ano pa, yung mga pang budget meal lang. Tinatanong nila kung kaya ba nilang paandarin yung mga malalaking speaker, 1000 watts, kaya ba yan? 1500, kaya ba yan? Kaya naman niya Lodi, nakadepende lang sa hatak mo dun sa volume ng amplifier. Kagaya nito Lodi, ito, meron tayong 600 dito sa baba. Ayan, which is pagka naka-bridge na siya ay 1,200 yung output niya. Meron din tayong GX 5000 dito, pero naglalaro lang ata sa 400 yung watts nito. Integrated to, tapos ito ay powered. Ito, kaya naman itong pandarin ng 1,000. Kahit anong klaseng speaker ay kayang paandarin nito. Depende na lang sa volume mo. Mararamdaman mo naman yan kung hindi na niya kaya. Pero lahat ng speaker ay kayang paandar nito. Yun lang yung masasabi ko Lodi, ayon sa experience ko. Lahat ng amplifier, mababa man yung wattage niyan or mataas, ay kaya niyang paandarin ang speaker. Nakadepende na lang yan sa hatak mo. Kahit anong klaseng speaker pa yan, nakadepende rin yan sa control mo dito. Mararamdaman mo yan kung hindi na kaya ng amplifier. Ngayon Lodi, may susubukan tayong isang amplifier na maliit. Gaya nito Lods, mayroon tayong amplifier dito. Ayan. Ito ay ZK-M221. Ayan. Speaker, left and right. Then meron siyang subwoofer. 2.1 channel, ayan. Left and right. Then yung isa ay para sa sub. Ang power nito Lodi, yung voltage input niya ay meron siyang DC 12 volts then 24 volts. Tapos ang current na kaya niyang kainin ay 9 ampere. Ayan. Bluetooth 5.0. Ayan. May sarili na siyang Bluetooth ito. Ayan. Kung titignan nyo dito Lodi sa kanyang watts, ayan, 2.1, 50 watts plus 50 watts is 100. Sa liit na to Lodi ayan o. Class D amplifier to Lodi, Class D. Ayan. Sa liit na to, gapalad lang siya, ayan oh. Ayan. Gapalad lang siya pero 50 watts na siya, no. Samantalang nung araw, yung mga nagdi-DIY, alam na to ng mga batang 80s, 90s, mga ganyan. Yung 50 watts nila halos mabigat na, ilang kilo na yon pagka nakapagpalabas sila ng 50 watts. Kasi nga, DIY booster, tsaka yung preamp para sa pang-boost doon sa mismong transformer ng booster para makapagpalabas sila ng 50 or 100 watts. Ayan. Pero sa ngayon, ayan oh, bubulsa mo na lang yung amplifier na 50 watts. Ayan. Class D amplifier to Lodi. Wala siyang mga ibang chipset gamit, kundi yung mga nandito lang na maliliit na pyesa, SMD parts. Ayan, check natin para makita naman natin yung loob nito. At susubukan natin ito Lodi sa bali limang speaker ang isusubok natin dito kung kaya niyang i-drive. Makikita mo dito Lodi, andito yung mismong amplifier niya. Ayan o, kasi nga Class D, andito yan. Ayan o, may mga module lang siya dito, yung mga control sa mga subwoofer, then volume, treble bass, mga ganyan, andito siya. Main volume. Meron siyang capacitor Lodi na 25 volts. 25 volts then ang microfarad niya is nasa 1,200 ata kung di ako nagkakamali. Ayan. Ito yung kanyang capacitor. Ito lang siya Lodi, ano? Subukan nating gamitin to o paanda rin. At ang idadrive niya ay yung mga ginagamitan sa video okay Lodi. Ito, pakita ko sa inyo yung mga ginagamit natin sa video okay. Ito yung ginagamit natin sa sound system natin, yung W box na yan na maliit. Loaded yan ng 1860 na crown, which is 1000 watts. Yun yung load niya, ibig kong sabihin. Ito naman, DJs na kalimutan ko na yung pangalan nito, pero 300 daw yung speaker nito sa loob. Nabili ko rin yung speaker nito, DJs lang siya, pero malaki yung coil niya. Ganito rin sa kabila. Nakalimutan ko lang kung anong type ng speaker yun, Grandmaster ba yun o Audio Master.
Yun, yung speaker nito. Pang PE lang siya, pang boses. Mayroon siyang tweeter. Yung tweeter nito naman na ginagamit ay yung ganito yung tweeter niya, Lodi, na ginagamit ko dyan. Ito siya, TCS 300. Yan ang ginagamit niyang tweeter, compressor niya. Ayan, dito rin, kabilaan yan. Ito, ganun din yung tweeter niya, malaki din. TC 300 din yan, TCS. Ito rin, ganun din. Ayan, kasi good for vocal lang siya, pang video-video, kay pang kantahan. Yan yung setup ko para dito. Pero ngayon, susubukan natin yung apat na yan doon sa isang maliit lang. Tapos mag-add pa tayo ng isang subwoofer na 1000. Bali, ang nagdadrive pala dito sa setup na yan ay ganitong amplifier. Yung Kibler GX Pro na yan. Ito siya. Yan yung nagdadrive talaga. At siya yung nandito sa kanyang kahon. Ito. Yung video okay na yan. Mapupull out ko lang yan. Galing sa arkilahan yan. Pero yung sariling speaker niya, gagamitin natin yung apat na yan. Kinunik ko na pala siya, Lods. Ito siya. Sa 2, 3, 4. Bali, ito yung isang channel. At ito rin yung isang channel. Bali, connected na yung ating wireless, Lodi. Ayan, ito na siya. Gumagamit na rin kasi ako ng speaker maski paano. Gagamit tayo ng ito rin yung isa, gagamitin natin para doon sa ito. Ko-convert natin muna dito. Kasi hindi natin mapapaandar itong hindi natin magagamit itong speaker na to kung wala siyang socket. Kaya gagamitan natin ang socket. Makita nyo dito sa takip, Lodi, ayan o. Yan yung level niya. Ayan, meron siyang auxiliary in dito. Ayan. Kung meron kang ipapasok na signal via wired, pwede kang maglagay dito auxiliary. Tapos may Bluetooth din siya. Ayan yung antena niya sa Bluetooth. Ayan. Ito naman yung control ng Bluetooth. Ayan, receiver. Papunta dito sa system niya. Ayan o. Napakalit lang niya. Hindi na natin babaklasin yung mismong IC niya, Lodi. Ito siya. Dito makikita natin, ito yung left and right na boses. At ito naman yung subwoofer. Yan. Ngayon ay kakargahan natin dito ng connector, speakon. Yan. Dito yung isa. Dito yung kanyang positive. Yan o. Sa kabila naman tayo. Ito yung kanyang positive din. At ito yung kanyang negative. So mayroon na tayong malinis na stereo mode para sa speaker niya, left and right. Ayan. Ito muna yung susubukan natin at mamaya subukan natin patugtugin yung subwoofer naman. Maglalagay tayo mamaya. Pero ito muna yung subukan natin, baka mag-init kasi. Bali, gagamit tayo ng battery, Lodi. Ito. Gagamit tayo ng 12 volts battery. Bali 12 ampere yung gagamitin nating battery dito. Ayan siya. Kunin natin yung kanyang positive. Ayan. At ito naman yung kanyang negative. Ilayo na natin yan, baka dumikit sa body. Ngayon, yung kanyang 12 volts in andito. Pasok mo lang yan. Yun. Check natin kung may umilaw. Ayun, may umilaw siya dito. Ayan o. Kulay blue. Yung light indicator niya. Ayan o.
Pwede nang i-connect sa Bluetooth yan. Ngayon, ikakabit natin yung speaker. Sabi ko nga kanina, Lodi, gumamit din tayo maski paano ng speakon. Ayan. Ito yung isa. Ayan, para sa dalawang speaker na yan sa kabilang channel. Alin na lang dyan. Ayan. Maaring ito, yun, kinabit natin, or maaring sa kabila. Ayan siya. Okay. Bali, 4 yan, Lods. Napapaganahin niya. Ayan yung wirings niya. Ayan o. Yun. Tapos, itong isa naman ay dito. Yan. Bali malinis na 4 na speaker na malalaki yung ginamit natin dyan na pang video okay na. Kasi yun, yung nasa baba ko na speaker. Saan na yun? Yan, Lodi, yung ginagamit ko dyan na nasa baba, 500 watts yan eh. Ayan, yun naman yung nakalagay sa label niya sa may magnet. 500 watts yan, kada isa. At sa taas naman ay 300 Audio Master ata yung speaker na yun. Pero malakas din, maganda rin naman. Satisfied naman yung mga nagkakantahan dyan pagka inarkila yung video okay. Ngayon, pagaganahin natin siya, gamit lang itong maliit na to, amplifier na yan. Ngayon, Lodi, ay i-connect natin sa Bluetooth itong amplifier na to. WZ-BT 5.0. Tumutugtog na siya, Lodi. Kung maririnig nyo, yan yung output niya ngayon sa 4 na speaker. Kung mapapansin nyo dito, Lodi, ay halos, kung ako ay dinig ko pa. Ewan ko lang sa camera kung dinig pa yung music niya. Kumustahin naman natin yung init. Yung init, Lodi, ay normal lang eh. Hindi siya mainit eh, pero malakas yung tunog niya. Pero kung hahanapin mo yung talagang pagkalakas-lakas na tunog compare sa mga integrated na ginagamit gaya ng nasa loob ng video okay na yan, ayan o, yan, o kaya yung amplifier na nandun, yun, ay hindi mo makukuha talaga yung baka 1/4 lang niya yung makukuha mong tunog dito. Pero malakas din siya. Kung pang ingay-ingay lang na nakatambay ka lang, ay kayang-kaya niyang tustusan ito. Hanggang dun lang talaga siya, Lodi, yung tunog niya. Sabi ko nga sa inyo, Lodi, kahit gaano ka-late yung amplifier, at kung mayroon kayong mga speaker na 1,000, 2,000 watts, at kung ilang watts pa yan, ay kaya niyang patunogin. Pero hindi niyo makukuha yung tamang lakas niya. Kasi kung ano lang yung kayang ibigay nito, dun lang talaga siya. Ito yung ating subwoofer, Lodi. Ayan. Yung wire na to ay wire nito. Check natin yung level. Bali dito banda yung negative niya. Andito yung negative sa sub. Check natin kung kaya niyang i-drive din yung 1,000 watts na speaker sa ganito kaliit na Class D amplifier. Okay to, hindi siya nag-iinit masyado. Kung
ang gagamitin nating amplifier dito ay gaya ng mga traditional na amplifier na DIY natin, Lodi, nung araw. Sigurado nagbabaga na yan sa init. Kabisado ng mga yan, Lodi, yung mga ibang kasama natin dito na matagal nang may karanasan sa sounds, maliit man yan o malaki, nung nag-uumpisa pa lang sila, kabisado na nila yan. Ayan. Ngayon, Lodi, ay mayroon na siyang subwoofer, kinabit na natin. Mayroon kasing sariling volume yung subwoofer, Lodi. Baka kaya nating yung subwoofer lang ang aandar at naka-off yung mga ibang speaker pa na ginamit natin dito. Ayan o. Hindi pwede, Lodi. Kailangan talaga ng master volume din para may volume mo din yung kanyang subwoofer. Nandito tayo, Lodi, sa labas, kung sa paligid mo lang, naririnig mo pa rin yung music maingay pa rin parameter ng kapaligiran mo. Yung sagat niya, naririnig pa rin talaga, maingay din. Ayan, dito lang tayo muna para baka pagka lumapit tayo doon, madetect ni YouTube yung tugtog, makopyright pa yon. Bali, sabi ko nga sa inyo, Lodi, yung mga malalaking speaker na ginagamit nyo dyan at may mga amplifier kang maliit, pwede yung isubok, pwede nyo gawin. Ayan o, narinig pa rin natin, kaya niyang pandarin. Kaya nga lang, hindi kayo masasatisfied sa hinahanap yung tunog. Pero, sa quality ng tunog, okay naman siya, pero mahina nga lang talaga. Ayan, lapitan na natin siya, Lodi. Gumagana yung subwoofer niya, Lodi. Ayan o. Ayan. Ang tagal niyang umaandar, Lodi, pero kinapa ko yung kanyang IC, ay napakalamig pa rin. Ayan o, ang lamig ng IC niya. O yung mismo amplifier niya ay napakalamig. Hindi ko alam kung anong sikreto nitong amplifier na to. At napakalakas yung mga Class D amplifier. Kaya ibig sabihin, Lodi, okay din ang mga Class D amplifier. Napakalakas niya, Lodi. 12 volts na yung ginagamit natin dito. Maliit lang na battery ano. So, pero hindi man uminit to, Lodi. Pero yung output sounds niya ay medyo satisfied din. Although hindi niya kaya talagang kalabugin itong mga malalaking speaker na to. Ayan.
pati yung ginamit natin doon, hindi niya kayang ibigay talaga, i-boost yung talagang lakas ng mga speaker dito. Although hindi naman niya kaya talagang i-boost yung inaasahan natin napakalakas na tunog, pero iba rin siya, kaya niya makipagsabayan din. Maski pa kung pang tamang trip lang, parameter lang dito sa bakuran, ay talagang maiingayan ka rin. Maingay din siya talaga, Lodi, itong Class D amplifier na to. Ayan o, napakaliit niya eh. Sabi ko nga, Lodi, kahit anong klaseng amplifier yan na maliit, kung may speaker kayo malalaki, at ito lang ang amplifier na available, pwede nyong gamitin din. Kaya niya. Ang problema nga lang, yung timplada nyo. Tansyahin nyo na lang kung kaya pa niya talaga. Pero sa tingin ko ay parang may limiter eh. Kahit isagad-sagad natin, hindi man siya nagbabago ng tunog. Meron lang konting distortion, pero hindi siya ganon kalala. Parang may limiter ito. Parang naglilimit siya pagka hindi na niya kaya. Ayan o. RJR is Okay, Lodi, sana may konting tips tayo na ibigay na yung mga malilit na amplifier ay kaya niya talagang patunugin din yung mga malalaking speaker. Nakadepende na lang yan sa pag-adjust nyo dito sa kanya mga control. Okay? basta RJR Boys, the best.